So, good morning. Good morning po. Praise the Lord. Napaka-powerful na awitin. Sino po ang kinilos ng Diyos sa mga awit kanina? Hallelujah. Lalo na yung you're the reason that I live. Ayan. Sino ba ang dahilan kung ba't tayo nabubuhay? Sa kape pa, ano ang dahilan ba't ka bumabangon? Sino? Di ba? Sa kape yun. Yung patalastas sa Nescafe. Ano ang dahilan ba't ka bumabangon? So tayo, kung bakit tayo nabubuhay, dahil kay Kristo na ating Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan po ang ating Panginoon? At praise God, salamat po sa mga musician. Yan. Lagi, na-appreciate ko sila lagi sa espiritu ko. Praise the Lord. One time, i-treat natin sila. Ano po? No. Treat natin sila kasi every time na for the glory of God, gusto ko lang pong i-acknowledge yung presence ng Lord sa buhay nila. Kasi we know na may mga song leader na hindi natin talaga ma-feel yung presence ng Lord. Aminin nyo sa hindi. May mga awit, mayroong mga musician na hindi dumadalo yung glory ng Lord. Pero praise God, kita natin yung mga kapatid na ito, every time they play their instrument, tapos pag ibuno ka na yung bibig nila, ramdam mo yung presence ng Panginoon. Ramdam mo yung glory ng Lord. Kaya isang araw nawa, matreat natin sila sa max. Amen, di ba? Bakit sa max? Kasi special eh. Ano po? Di ba? Special yun eh. Yung Shakey's Bishop? Oh, Shakey's daw. Merong hallelujah. Yun yung sa heart ko kasi I appreciate the presence of the Lord, mga kapatid, sa buhay po nila. Amen? Kayo ba? Na-appreciate nyo ba? Yes, amen. Pwede nga. Na-appreciate nyo? Okay, so na-appreciate po natin yung presence ng Panginoon sa buhay nila. Yung mga anointed, hindi lang yung mga musician, maging yung mga preacher, yan, yung mga pastor na ginagamit sa atin ng Panginoon. Di ba? Kapag ramdam mo, bless na bless ka. Kaya sabi doon, kapag bless na bless ka, syempre, anong sabi? I-treat daw natin din sila. Maliit na bagay naman yun, di ba? Ay, pagtulong-tulungan natin, di ba? Sister Vivian, di ba? Share tayo. Share sabi ni, sinong may doon, sumagot? Sister Jeneline, okay. Bakit? Ilan lang ba yung music team natin dito? Ha? Mga preacher din pala. Okay, kung anong nasa puso ninyo, sabi doon sa Wednesday, yung exhortation, di ba? Blessed are the cheerful giver. Amen. Okay, so tayo po ay dumako sa ating, yun po ay patalastas lang. Glory to God. So tinan po natin, mga kapatid, hindi ko alam kung mahaba itong mensahe ko. Praise the Lord. Depende po sa leading ng Panginoon sa atin. Di bali ng maiksi, basta powerful. Di ba? Anin natin yung mahaba kung paulit-ulit lang ako. Para lang akong rolling coaster na pabalik-balik doon sa sinabi ko. Di bali ng maiksi, at least, naintindihan ninyo, na-catch up ninyo, at na-bless kayo. Amen? Okay. So, pinamagatan ko po itong mga kapatid, living as members of Christ. Pag sinabi pong member, ano agad ang pumasok ninyo bilang isang Kristiyano? Yan. Kaisa? Okay? Kabilang. Sa akin po, pag pinag-uusapan yung membro o member, ang pumapasok agad sa akin, kabilang ka sa isang simbahan. Member ka sa isang simbahan. Okay? Pero dito makita natin, bago ka maging isang kabilang sa simbahan, kabilang ka muna sa pagiging bahagi kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging church o matatawag na kabilang sa church kung hindi ka konektado kay Kristo. Ang taong konektado kay Kristo ay masasabing isa siya sa iglesia ng Diyos. Amen? So dito yung tema po natin, living as members of Christ. Ang gusto ko pong i-point dito, mga kapatid, individually tayo mismo. Ako mismo, ikaw mismo.
Hindi po itong mensaheng ito, mga kapatid, binubulay-bulay ko, hindi ito sa usapin ng corporate, kundi individual. Amen. Kasi dito tinitingnan kung anong klaseng buhay ang meron tayo kung ikaw, iniisip mo at naniniwala ka na ikaw ay bahagi ni Kristo. Sabi ng Philippians or Ephesians chapter 1 po yata yon, that the church is the fullness of Christ. Tayo yung kapuspusan ni Kristo. Bakit? Sabi doon, si Kristo ang ulo ng iglesia. Imagine kung nakakita ka ng isang tao, puro ulo lang. Giisipin nyo po. Yung tipong naglalakad ka sa daan tapos gabi, tapos may nakita ka, ulo lang. Kaya no wonder, ang sabi ni Lord, that the church is the fullness of Christ. Kasi, kita nyo, hindi ko masabing walang saysay kasi si Kristo laging may saysay, may kabuluhan. Pero hayaan nyo lang pong banggitin ko po ito. Walang saysay ang katawan kung ulo lang. Kaya kailangan sa isang katawan, merong ulo at merong katawan. Kaya sabihin mo, kailangan ka ng Diyos. Yung katabi mo, sabihin mo, kailangan ka ni Kristo. So dito, living as members of Christ, mamuhay bilang isang bahagi ni Kristo. Dati po, hindi tayo bahagi ni Kristo. Amen. Dati yung buhay natin malayo sa Diyos. Pero ngayon, ang pag-uusapan po natin, isang pamumuhay na nagpapakita na ikaw ay bahagi ni Kristo. Amen po ba? Yung ating pagkatao ngayon, mga kapatid, according to the Word of God, kasi si Apostol Pablo po ay sumulat. Dito makita natin, meron din siyang binanggit dito that your body is the temple of the Holy Spirit. Okay? Ngayon makita natin mamaya, mga kapatid, ano ba ang trabaho? Although nababanggit na po ito sa preaching, punong-puno na tayo ng aral about sa Holy Spirit, anong trabaho ng Holy Spirit sa buhay natin, anong ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao, pero hindi po talaga nawawala sa every message na inihahanda ng mga pastor. Kahit sabihin pa ulit-ulit, pero yun talaga ang laman ng Bible. Kaya hindi ka magiging katawan ni Kristo. Tingnan nyo si Lord naghahanap ng tinatawag na vessel or sisidlan. Bawat isa po sa atin ay sisidlan. Pakisabi pong container or vessel. Bawat isa sa atin ay isang sisidlan. Ang Diyos po ay naghahanap ng isang sisidlan na pwede niyang gamitin for His glory. Kasi hindi lahat ng sisidlan, sa madaling salita, hindi lahat ng tao ay nagagamit ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Kaya makita natin, bakit nabanggit ni Apostle Paul dito that you are the temple of the Holy Spirit, kasi ang trabaho ng Espiritu Santo, once na dumating sa iyo ang Holy Spirit, imposibleng hindi ikaw ang magiging glory ng Panginoon. Kaya when the Holy Spirit come upon our lives, ang buhay mo ngayon ay magiging kapurihan para sa Panginoon. Kaya ngayon pag-usapan po natin mamaya, how can, paano ba? Yan, may mga question. Itong nabubuo natin message na pag-aralan ko ito sa discipleship, di ba? How to, di ba, paano, English pa kasi tayo, hirap naman tayong mag-English. Paano gumawa ng mensahe, yan. Napag-aralan po ito sa discipleship, mga kapatid, no? Okay. So, living as members of Christ, pamumuhay bilang isang bahagi sa katawan ni Kristo. Sabi ko kanina, kapag sinabing membro, agad-agad, pag sinabing member ay kasapi ka na ng isang church. Kasapi ka na ng isang iglesia. Pero wag nating kaligtaan. Kaya nga po, kahit mag-imbita tayo ng mga tao, kung sila hindi konektado sa Panginoong Hesukristo, mamaya-maya tumitigil na sila sa pagdalo. Kasi hindi pa sila nakakunik sa Panginoon Kaya kita nyo rin po ang ginagawa ng mga evangelist, mga nangangaral sa kalye, anong ginagawa ng mga tao kahit wala sa loob ng building, ang pinapangaral, sila ay magkaroon ng koneksyon sa Panginoong Hesukristo. Kasi pag once nangyari yun sa isang tao, pag sila mismo ay nagkaroon ng koneksyon sa Panginoong Hesukristo, sila rin po ay maibibilang na isang church, na isang iglesia. Kaya pagdating na sa pag-igagather na sila, I think po ang trabaho ng pastor to gather, alagaan, inurish, to shepherd them.
Kaya ang trabaho ng evangelista, para bang, di ba sa parable ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos parang mga nangingisda, mga naglalaot na naghahanap ng, sa Bisaya po, labo. No, Sister Ina? Yung labo, hey, kawan ng mga isda, yun ang ginagawa po. Sa aking pong pananaw lang po ito, no, sa aking nakikita, ng ginagawa ng mga lumalabas para mangaral, sila po ang mga naghahanap ng mahuhuling isda. Ano yung inihahagis? Sabi doon, maghahagis ng lambat. Yung lambat sumisimbolo sa salita ng Panginoon. Ngayon, pag inihagis yan at pag may nahuli, ibig sabihin, sila yung mga taong nawin para kay Kristo. Ngayon, dadalhin sa church. Naging grupo na. Yun na yung church, aalagaan na ng pastor. Amen po? So dito, pag sinabing membro, hindi lang ito na ikaw ay papasok sa building at ikaw ay church. Atin magkaroon ng koneksyon kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon. Kaya nga nakarinig tayo ng gospel. Pakisabi pong gospel. Para magkaroon ng koneksyon o maging bahagi ni Kristo, wag na wag po nating alisin sa puso't isipan natin na kailangan muna nilang makarinig ng ebanghelyo ng Panginoong. Kasi yun ang bunga. Amen? Yun ang pang-umpisa. Sabi ni Lord Jesus, I am the door of salvation. Yung gospel ng ating Panginoong Hesukristo, siya ang nagiging pintuan para ang tao ay makapasok sa kaharian ng ating Diyos na buhay. Kakita nyo, ang ebanghelyo na inihahanda ng mga lingkod ng Panginoon, hindi sinasabing, pumasok kayo sa simbahan na ito para maligtas kayo. Naka-encounter na ba kayo ng ganon? Na may doktrinang ganon? May aral na ganon? Na sinasabi, kapag hindi kayo sumapi sa simbahan na ito, hindi kayo maliligtas. Yun ba ang aral ng Panginoong Jesucristo sa the way of salvation? Hindi. Ang unang ipinapangaral sa tao ay kailangan niyang mapakinggan ang ebanghelyo o mabuting balita ng Panginoong Hesukristo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Na ang katawan ni Kristo ay nabayubay sa krus para magsilbing kabayaran sa lahat ng kasalanan. Na ang dugo ni Kristo, bakit dumanak o bumuo sa krus ng Kalbaryo? Sapagkat kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay magiging malinis sa lahat ng kanyang kasalanan. Yun ang gospel. Pero kung sasabihin namin ni Bishop o ng mga pastor, pag hindi kayo sumapi dito sa Jesus the Brightness, pag hindi kayo pumasok dito sa simbahan, hindi kayo maliligtas. Yun ba ang gospel? Amen? Ang gospel ay patungkol kay Kristo. Ang gospel ay patungkol sa ginawa ni Kristo. Aanin mong pumasok sa isang simbahan kung hindi naman tiyak ang iyong kaligtasan. Pero ang taong tiyak ang kaligtasan, pumapasok sa isang simbahan. Wow! Woo! Aanhin mong pumasok sa isang simbahan kung hindi naman tiyak ang iyong kaligtasan. Kung tiyak ang iyong kaligtasan, papasok ka sa isang simbahan. Magkaiba yon. Amen? Magkaiba yung ganong pananalita. Thank you, Holy Spirit. Kahit papasok ka sa isang simbahan, kung hindi ka naman sure sa salvation, walang katiyakan. Pero kung tiyak ang kaligtasan mo, kaya nga mayroong word na no man is an island. Kasi pag saved ka, pag ligtas ka, nandoon ka sa grupo ng mga mananampalataya. Kaya paanong masasabing church kung nag-iisa ka lang? Di po ba? Kaya yung tinawag na church, ito ang grupo ng mga taong ligtas. Kaya kita nyo, mayroong isang mananampalatayang pupunta sa ibang bansa, pero kinikilos siya ng kanyang puso na umattend, dumalo ng mga gawain na kung saan nandoon ang kanyang kapwa mananampalataya. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Bakit pa sinulat ng Bible ang Hebreo chapter 10, 24 to 25, na sabi niya, huwag ninyong kaligtaan ang pagkakatipon kung hindi kailangan ang pagkakatipon. Amen? Kaya ang pagiging isang membro, hindi dahil pumasok ka lang sa isang simbahan, member ka na. Lalo na ngayon, may mga doktrina na kapag ikaw ay pumasok sa isang simbahan, doktrinahan ka kaagad, tapos bautismuhan ka kaagad sa tubig at sabihin, membro ka na dito.
Meron tayong kapatid dito po sa Amyanan, no, Bishop. Pumunta ng ibang bansa, nagpalubog sa tubig. Minisage ko po siya, "Oh, sister, bakit? Ano yan?" "Oh, pastor, nagpabautismo ako." "Bakit mo ginawa?" "Naintindihan mo ba yon?" "Opo, kasi meron naman daw orientation. Meron naman daw pagpapaliwanag." Yun ang paliwanag sa kanila. Hindi ko na po masyadong... Pero kung ang isang pastor, ginawa niya yung ganon para lang for the sake na maging membro niya ang taong yon, palagay ko hindi po tama. Amen? Hindi ka pwedeng lublob agad para lang masabing member ka na. Ito yung requirements para maging membro ka ng isang simbahan o maging member ka ni Kristo. Hindi yan yung requirements. Kaya kita nyo dito sa iglesyang ito, ganun bang ginawa sa atin? Merong bang drum agad yan na may tubig? Pagpasok mo pa lang, lublob agad. "Oy, halika, Jen, mayroong ka bisita, ang pangalan niya Marie. Oh, Marie, halika, lublob agad. Membro ka na. Welcome to Jesus, the brightness of His glory." Oh, palakpakan natin siya. Wala naman ganun eh. Kaya kita nyo, tinatawag muna dito, yung mga baguhan, inaaralan bakit kailangan tanggapin si Jesus, bakit kailangan manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya kasi kailangan niyang personal. Kailangan aralan. Kasi yun yung gospel. Kailangan munang manahan sa puso ng isang tao. Ubuksan ang kanyang puso para manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Doon lang magkakaroon ng pagiging isang bahagi sa katawan ni Kristo. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So how can we live as member of Christ? Papaano po tayo mabuhay bilang isang bahagi ni Kristo Jesus na ating Panginoon? Tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, "Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa." Kapag ang tao ay malayo sa Diyos, wala siyang magagawa. Wala siyang totoong buhay. Yes, siguro meron siyang buhay sa ganang kanyang sarili. Pwede kang magtrabaho, pwede kang maghanap buhay, meron kang ganun eh. Pero hindi iyon ang usapin dito, hindi yan yung point. Kasi meron na tayong buhay, yung hininga natin, may buhay na tayo eh. Pero yung life na sinasabi ng Panginoon, siya mismo ang magbigay nito. Kaya pag once na tinanggap natin ang buhay na galing sa Diyos, magre-reflect dyan sa buo nating pagkatao. Kaya nga sabi, kapag tinanggap natin si Jesus, merong makitang pagbabago sa buhay. Yun ang buhay ni Kristo ibinigay sa atin. Hindi dito yung ipinanganak ka, isinilang ka, hindi yun ang usapin na buhay. Kaya sabi ni Apostle Paul in Galatians chapter 2 verse 20, "Hindi na ako ang nabubuhay, kundi sino? Si Kristo na ang nabubuhay sa akin." Yes, amen. Isinantabi niya yung natural niyang buhay. Kumbaga natural. Isinantabi niya yung natural niyang buhay, kundi binigyan niyang importansya yung spiritual na buhay na ibigay ni Kristo sa kanya. So dito, hallelujah, as member of Christ, paano tayo mabuhay bilang isang kabahagi sa buhay ni Kristo? Sabi ko kanina, number 1, the gospel of Jesus Christ. Without the gospel, ang tao kailanman hindi magiging bahagi sa buhay ni Kristo. Hindi siya magkakaroon ng bahagi kay Kristo. Amen. At ganun ang buhay natin noon. Tama po. Hello. Amen? Ganun po tayo noon. Ano po, Sister Marivic? Ganun tayo noon. Pero nung napakinggan natin ang ebanghelyo ni Kristo, tinanggap natin at sinampalatayanan natin yung ipinangaral ng pastor. Tandaan natin po, kapag hindi tayo nanampalataya sa ipinapangaral ng pastor, bawa, nag-share si Bishop, tapos hindi mo naman pinaniwalaan ang sinasabi niya, sa palagay mo, papasok yan sa puso mo? Kaya sabi ng Romans chapter 10, ang sabi doon, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lamang po nagtatapos, yun po yung pinaka-end. Pero yung bandang itaas, sabi doon, may paano sila susuguin kung hindi sila tinawag? Paano rin sila mangangaral kung hindi sila susuguin?
Bago dumating doon sa faith comes by hearing and hearing by the Word of God, meron munang nauna yung mga sinugo. Yung mga nangaral ng salita ng Panginoong Kristo. Kaya kung ang tao ay ayaw manampalataya sa ipinapangaral ng tagapangaral, walang pananampalatayang uusbong sa kanya. Naunawaan niyo mga kapatid? Kaya ang tao para magkaroon ng bahagi kay Kristo, kailangan muna niyang makarinig ng gospel, hindi lang makarinig, kundi manampalataya. Kasi sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Marahil lahat ng tao nakarinig ng pangangaral, pero hindi lahat ng tao nanampalataya. Amen po? Marahil dyan sa loob ng wheat market o sa labas ng wheat market, maraming nakarinig dyan ng salita ng Diyos, pero hindi lahat nanampalataya. Kaya ang pinaka-importante dito, tayo na nakakarinig, kailangan natin, tayo ngayon, nandito ngayon, tayo ngayon, kailangan manampalataya sa ipinapangaral ng mga lingkod ng Panginoon. Amen? Kapag ito'y galing po sa salita po ng ating Panginoon. So how can we live as member of Christ through the gospel? Kasi yung ebanghelyo ni Kristo, sabi nga, ay nagsilbing tulay o daan sa tao at sa Diyos. Kasi tayo napalayo dahil sa kasalanan, tama? Napalayo tayo dahil sa kasalanan. Now, the gospel of Jesus Christ, ang ebanghelyo ni Kristo, ay nagsilbing daan para ang tao ay makabalik sa Diyos. Kaya malaking bahagi sa buhay ng tao ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Malaking portion sa buhay ng tao ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo para po ang tao ay magkaroon ng bahagi kay Kristo Jesus. Kaya sabi natin kanina, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kita yung tao ngayon, kapag wala kay Kristo, ang buhay punong-puno ng kasalanan. Tama po? Amen? Pero tingnan nyo, kapag ang tao ay nakabalik na kay Kristo, nagkaroon na ng bahagi kay Kristo, hindi na siya masaya sa kasalanan. Di ba? Hello? Agree po ba kayo sa akin? Ako po'y nanampalataya na kapag ang tao ay nakabalik na kay Kristo, hindi ka masaya sa kasalanan. Yes, pwede ka makagawa ng kasalanan pero hindi ka natutuwa. Amen? Pansin niyo po yun? Pwede tayong magkamali, pwede tayong makagawa ng kasalanan, pero hindi ka natutuwa. Bakit? Kasi membro ka na kay Kristo, bahagi ka kay Kristo. Kasi sabi ni Lord, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kayo mga taong hindi pa bahagi kay Kristo, anong kasiyahan nila? Kasalanan. Gumawa ng karumihan. Gumawa ng kamalian sa buhay. Pero pag once sila ay nakabalik kay Kristo, nagkaroon ng bahagi kay Kristo, kaya sabi ni Apostle Paul, yung ikinatutuwa niya noon, kinahihiya na niya ngayon. Marami tayong bagay noon na kinatutuwa natin. Tama? Pinagmamalaki pa natin. Pinagyayabang pa natin. Pero nung nagkaroon na tayo ng koneksyon kay Kristo, kinahihiya na natin ngayon. Pwede mong banggitin pero bilang isang testimonya kung paano ka binago ni Kristo. Hindi na siya pagmamalaki. Alam mo, marami akong chicks noon. Gwapo ko talaga. Diba? Pwede mong pagmalakihan. Pero pwede mong gawin yung luma mong buhay, gawin mo siyang testimonya kung paano ka binago ni Kristo. Babanggitin mo siya bilang testimonya kung gaano kadakila si Kristo sa buhay mo. Alam mo, dati ganito ang buhay ko. Di ba ganun ang testimonya natin? Amen. Kaya dito mga kapatid, pag once tayo ay nagkaroon na ng koneksyon, naging bahagi tayo sa buhay ni Kristo, hindi ka talaga matutuwa sa kasalanan. Makagawa ka man, pero alam nyo, iiyak mo pa yan. Lord, kanina yung prayer, wow. Palakpakan natin ng Panginoon. Yun ang mga pusong bahagi na kay Kristo. Walang ibang nais kundi magawa ang kalooban ng Diyos.
Sabi nga, may pagkukulang. Kaya nga ka nga bumabangon para bawiin kung ano man ang pagkukulang mo. Amen. Alam mong meron kang pagkukulang, kaya ang gagawin mo, ang desire ng puso mo, by the leading of the Holy Spirit, gusto mong tumayo at gawin kung ano yung tama. Amen? Alam mong may pagkukulang tayo. Alam kong may pagkukulang ako. Pero sa puso't damdamin ko, Lord, gusto kong tayuan kung anong gusto mong lakaran ko. Yun ang may koneksyon sa Panginoong Jesucristo. Pero yung mga taong marami nang ang pagkukulang, wala pa rin ginagawang paraan. Kaya sabi ng Bible, we are full short. Ano yung full short? Kulang. Di ba? Yung mga unbelievers, yung walang koneksyon, hindi bahagi kay Kristo, ang sawag sa Bible, they are full short. Noon tayo, ganun, kasi makasalanan tayo, we are full short. Tama? Once ang tao walang koneksyon sa Panginoon, they are full short of the glory of God. Sila'y kulang. Merong kulang sa buhay nila. Kaya kita niyo yung buhay, wala silang ginagawang paraan. Hindi man lang sila makapanalangin, Lord, ako'y nagkukulang. Hindi dumating sa kanila yon. Kasi wala pang koneksyon sa Panginoon. Hindi pa sila bahagi kay Kristo. Pero ikaw, brothers and sisters, we are the members of Christ Jesus. Kaya pag madabaman tayo, meron tayong pagkukulang ang panalangin agad, Lord, tulungan mo ako na magawa ko ang kalooban mo. Kasi nilagay yan ng Diyos sa puso mo. Amen? Because we are the members of Christ. Bahagi tayo ni Kristo. Hallelujah. So how can we live as member of Christ? Number one, through the gospel. Din pangalawa. Kaya no wonder, ang sabi kanina dito, that we are the temple of the Holy Spirit. Sabi ko kanina, di ba? We are the temple of the Holy Spirit. Kasi po, malaking bahagi ang Espiritu Santo sa buhay ng isang taong bahagi kay Kristo. Tingnan nyo. How can we live as member of Christ? Una, through the gospel. Din pangalawa, through the Holy Spirit. Una, gospel. Paumpisa. Kasi yung mga, bago sila, tingnan nyo yung mga believers, di ba, doon sa Bible, bago nila tinanggap yung Holy Spirit, nanampalataya muna sila kay Kristo. Okay? So ngayon, para ang tao, ang question, how can we live as member of Christ? Paano tayo makapamuhay bilang bahagi ni Kristo? Pangalawang kasagutan, it is true by the Holy Spirit. Kasi we believe, I believe, na kung wala ang Holy Spirit sa buhay ng tao, paano siya makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Sige nga po. Napipicture nyo ba yung buhay nyo na walang Holy Spirit? Kung nababasa natin yung Bible at ipinahayag sa atin ng Panginoon, binuksan yung pangunawa, yung isipan natin binuksan ng Diyos, dito maintindihan natin kung ano ang trabaho ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi malaki pong impact ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao. Without the Holy Spirit, sabi nga ng isang man of God, kapag walang Espiritu Santo sa isang tao, siya'y patay sa harapan ng Diyos. Maging ang isang iglesia na walang Holy Spirit, wala yung presence ng Holy Spirit, dead church. It's a dead church, sabi. Dead church. Kasi only the Holy Spirit, tanging Espiritu Santo lamang ang may kapangyarihan para buhayin tayo. Kaya nyo kapag sumasamba tayo, buhay na buhay tayo sa Diyos. Bakit tayo umiiyak sa presensya ng Panginoon? Bakit tayo natutuwa at nagagalak sa presensya ng Diyos? Because of the Holy Spirit. Pero ang isang church na walang Holy Spirit, nandyan ang kanta, pero without the presence of the Holy Spirit. Para lang relihiyon. Alam nyo yung relihiyon, papasok ka, kakanta, peace be with you. Peace be with you. Pag-uwi, parang walang nangyari. Tama? Kaya how can we live as member of Christ? Through the Holy Spirit. Kaya meron tayong kinakandak dito, baptism of the Holy Spirit, di ba? Every Friday. Para magkaroon tayo ng knowledge at desire natin ng Holy Spirit. I believe po, bawat programa sa church tungkol sa Holy Spirit, para bigyan tayo ng pagnanasa na i-desire ang Holy Spirit. Amen?
kung hindi pa natin naranasan yung Holy Spirit, pwede mo siyang i-desire. Pwede mo siyang nasain. Dati po, Lord, ang galing naman nilang mag-pray. Tuloy-tuloy yung prayer nila. Basta maramdaman mo yung presence ng Panginoon, nagkaroon ako ng desire. Lord, gusto ko ring maging ganyan. Gusto kong maranasan kung ano man naranasan nila. Kaya one time binigay ng Panginoon, kasi ang Diyos hindi madamot. Depende yan sa panalangin mo. Depende yan sa desire mo. Kaya sabi ng Panginoon, humingi kayo, kayo'y bibigyan. Kumatok kayo'y pagbubuksan, humanap kayo'y makakasumpong. Ang sabi pa ng Panginoon, kung ang masasamang ama marunong magbigay ng mabuting bagay sa kanilang mga anak, how much more ang iyong ama na nasa langit na hindi ba niya ibibigay ang Espiritu Santo sa inyo? Nasa atin yun, Lord, I pray, O God. Gusto ko ring maranasan kung ano man ang naranasan nila. Gusto kong ma-experience, Lord, kung ano man ang na-experience ng iyong mga lingkod na ito. Kasi ibibigay ng Diyos, it depends sa desire mo. Kahit nga yung gift of the Holy Spirit, sabi ng Corinthians chapter 14, desire the spiritual gift. Kaya kung hindi natin dinidesire, paano makakilos ang Panginoon? Kaya yung sabi kanina, magkaiba yung ipinaranas ni Lord sa atin nung pasimula pa lang. Sa ngayon, na parang ang layo-layo, kakaiba yung naranasan natin noon. Kasi kapatid, check your heart, baka hindi mo na sa desire. Ang Diyos hindi nagbabago, tama? He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos hindi lumalayo, ang tao ang lumalayo. Ang tao ang nadidistract. Ang tao ang nagbabago, pero ang Lord nandyan pa rin. Hindi nga na tayo iiwan, ipababayaan eh. He will never leave us nor forsake us. Ang sabi ng Panginoon. Ang problema, wala sa Diyos, na sa tao. Baka iba na ang desire natin. Baka iba na ang ginugusto natin. Pero si Lord nandyan lang, naghihintay sa atin. He is always waiting. He is always able and available para sa ating lahat. Kaya kita yung prodigal son, naghihintay ang Panginoon. Pero nung bumalik ang prodigal son, nakita ng ama, tinakbo pa niya. Kaya sabi ng Bible in James chapter 4 verse 4, lumapit kayo sa Diyos. Or verse 8, at lalapit siya sa inyo. Si Lord naghihintay lang eh. Kung mapapansin mo, merong nanlalamig sa iyo, ay, kapatid. Kaya yung word na sinabi, Lord, I miss you. Lord, I miss you. No, ang nakamiss si Lord kasi ikaw ang lumayo. Pakiramdam mo lang yun na ikaw ang nakakamiss. Kasi ikaw ang lumalayo, pero ang totoo yun, ang nakakamiss sa atin, si Lord. Kasi sabi ng Revelation, balikan ninyo ang una ninyong pag-ibig. Sino ang inutusan? Ang sarili ba niya? Tayo. Oh, hallelujah. Tayo. Si Lord hindi umaalis sa atin. Amen? That's truth, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Tayo lang talaga ang nagkukulang. So, how can we live as member of Christ? Through the Holy Spirit, through the person of the Holy Spirit. Kasi without the person of the Holy Ghost or the Holy Spirit sa buhay ng tao, paano tayong makapamuhay na banal? Kung walang Espiritu Santo ng tao, Espiritu Santo ng Diyos sa tao, walang holiness. Kaya nga tinawag siyang Holy Spirit. Kasi pag dumating sa isang tao, nagiging holy. Amen? Kaya nga, sabi rin ng Bible, meron siyang damdamin, nagigrieve siya. At nararamdaman natin yun kasi nandito siya sa buhay natin. Kaya kapag nakagawa tayo ng kamalian, nakatingin tayo sa maruruming bagay, nakapagsalita tayo ng hindi maganda, naikilos natin ang ating mga kamay sa mga gawain na marurumi, nalulungkot siya. That is the Holy Spirit. Kapag ganun yung pakiramdam natin, dadalhin ka niya sa pagsisisi. Kaya sabi ng Romans chapter 4, kung di ako nagkakamali, sabi doon, ang kalumbayan na galing sa Diyos ay nagtutulak sa iyo para magsisi. Yun ang work of the Holy Spirit. Kaya how can we live as a member of Christ kung wala ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao? Iniisip ko kung anong acts po yun, Bishop. Meron doon,
mga believers na. Book of Acts yun, di ba, Bishop? Nakarinig na sila ng gospel. 17. Acts chapter 17. Narinig na nila yung gospel, tinanggap na nila si Kristo, pero hindi nila alam na meron palang ibubuhos na Espiritu Santo. Yun ang kulang sa kanila. Amen? Kaya kailangan yung Holy Spirit, meron ding mga church, beware po, may mga church na naniniwala sa Holy Spirit pero ayaw maniwala sa manifestation of the Holy Spirit. Kaya mag-ingat tayo sa mga church na pinupuntahan natin. Baka mamaya, pinapatay na yung gift or presence ng Holy Spirit, hindi hinahayaan na kumilos sa'yo kasi hindi sila naniniwala sa gift o manifestation of the Holy Spirit, pero naniniwala silang may Espiritu Santo. Pero ayaw nilang maniwala sa kilos ng Espiritu Santo. Yung magsalita ka ng iba't ibang wika, demonic daw yan. Yung umiiyak ka sa presensya ng Panginoon, emosyon mo lang daw yan. Nasabihan ako noon, emosyon mo lang yan. Kaya ka umiiyak, emosyon mo lang yan. How can you worship the Lord without emotion? Paano ka, robot ka? Ha? AI? AI daw sabi ni. Oh, minsan lang sumasagot yan, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? How can you worship without emotion? Amen? Kaya sabi ng Bible, pour out your heart to Him. Ibuhos ninyo ang iyong puso sa Kanya. Kanino? Sa Diyos. Sa paanong paraan to worship? Ibigay mo ang puso mo sa Panginoon. Ibigay mo ang buo mong puso sa Diyos. Ano yung damdamin mo? Worship Him. Kaya kapag nalugod ang Panginoon, wow, mararamdaman mo yung presence ng Lord. Yung glory ng Lord. Hindi natin kayang ipaliwanag yung kaluwalhatian, ang kakaibang kagalakan, wow, kalakasan. Minsan kahit umiiyak na yung mata mo, pero may tumatawa sa loob mo. Oh, may joy. Sinong may gawa na yung Holy Spirit? Amen? Bakit dumating sa'yo, nag-desire, bakit dumating sa puso mo, ay bahaginan mo yung taong yan. Sinong may gawa niyan? Yung Holy Spirit. Amen? Nalala ko, nagtinda pa ako ng atay doon sa Tablak. Opo, nalala ko yung kwento na yon. Atay yung prito-pritong atay. Siyempre, walang gaanong customer doon. Talagang Tapos, merong batang umupo. Ang daming kalat. Na-testimonya ko na po ito. Pero gusto ko lang patutuhanan na yun ay gawa ng Espiritu Santo. Kasi yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi dahil yan sa ating karunungan o napag-aralan, kundi yan ay kilos ng Espiritu Santo. Ngayon, umupo yan sa tabi ko. Tapos bigla na lang dumating sa heart ko yung desire na bahaginan mo ng salita ng Diyos ang batang ito. Pero ang question, Lord, paano? Paano ko siya sharean? Alam nyo ang ginamit na pambungad ng Panginoon? Yung maraming basura sa harapan namin. Kasi that time, galit na galit yung katabing tindahan kasi yung mga nagtitinda doon, kung kinakalat lang yung mga plastic nila. Kaya ginamit ni Lord yun, ang sa pag-alaala ko, mga kapatid, alam mo, galit na galit yung katabi naming tindahan kasi ang daming kalat. Ang dumi-dumi daw. Sabi niya, oo nga eh. Biglang naipasok, sa usapan namin, biglang naipasok, ganyan yung buhay natin noon nung kapag wala si Kristo. Madumi, makalat. Pero kapag tinanggap ng isang tao si Kristo, magiging malinis ang kanyang buhay. Doon po napasok. Kaya bakit ko po sinasabi, yan po ay desire ng Holy Spirit sa atin. Bakit tayo lumalabas? Bakit tayo namimigay ng gospel tract? Bakit tayo... Yan because of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Hindi po yan gawa ng tao. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Okay. Praise the Lord. So how can we live as member of Christ? Through the gospel and through the Holy Spirit. Yan, magkasama po yan. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kasi sa creation pa lang, nandoon na sila. Sa book of Genesis pa lang, nandoon na sila. Nandoon yung word, let there be light. Pero yung Holy Spirit, nandoon na. Sabi doon sa English, hovering? Hovering? Di ba nandoon na yung Holy Spirit? Kaya nung dumating yung word, tas kasama yung Holy Spirit, nalikha ang lahat ng bagay na sinalita. Kaya sa atin dito, merong Word of God at meron ding Holy Spirit.
Magkasama po yan, hindi pwedeng paghiwalayin. So ngayon, punta po tayo mga kapatid. How can we show, paano natin, what can we show that we are living as member of Christ? Yan na po. Dito tayo ngayon pupunta. Paano, ano yung maipapakita natin na tayo ay bahagi ni Kristo? Hindi lang, oy, membro ako, I am proud to be an I. Di ba may mga ganon? I am proud to be an INC. Wala natin ni Mike. Kasi meron tayo. Di ba? I am proud to be ganito. So, what can we show that we are living as member of Christ? Ano ang maipapakita natin na tayo ay bahagi ni Kristo? Okay. Sagot po dito mga kapatid, dito sa verse 20 sabi dito, for you were bought at a price, sapagkat kayo'y binili sa mahalagang dugo ni Kristo. Therefore, glorify God in your body. Pakisabi pong glorify God in your body. So what can we show that we are living as member of Christ? Simple lang. Use your body to glorify the Lord. Sabi ko kanina, ang Panginoon naghahanap ng sisidlan ng mga tao na pwede niyang gamitin. Ngayon, kapag nasa atin ang salita ng Panginoong Kristo at tinanggap natin yung Holy Spirit, imposibleng wala kang desire to use your body for His glory. Kasi ako nanampalataya na kapag naranasan mo yung mga bagay na ito na galing sa Diyos, ipipresenta mo ang buhay mo, Lord, this is my body, use it for your glory. Amen? Amen po ba? Lord, this is your body, this is my body, use it for your glory. Kaya may mga prayer tayo, Panginoon, gamitin mo ako mightily. Lord, gamitin mo ang buhay ko para sa iyong kapuri at karangalan. Kaya sa paanong paraan, o ano yung maipapakita natin that we are living, tayo nabubuhay, na bahagi ni Kristo, ginagamit natin yung katawan natin for His glory. Kasi matagal na panahon na hindi tayo ginamit ng Diyos. Sinong gumamit sa atin? Ang kaaway. Amen? Sinong napupurihan? Ang demonyo. Ganoon winasak ang buhay natin. Pero pag once na tinanggap natin ang salita ng Panginoon, tinanggap natin ang Espiritu Santo, ang gusto nating ipagamit at ang gustong gumamit sa buhay natin ay ang ating Panginoong Diyos lamang. Okay? Now, we use our body to glorify God sa paanong paraan. Una, kasi madaling samitin, Lord, use it for your glory. Di ba? Lord, gamitin mo ang buhay ko para sa iyo, Panginoon. Lord, sinusuko ko ang buhay ko para sa iyo. Sinong may prayer na ganon? Halos lahat po tayo. Amen? Lord, gamitin mo ang buhay ko. Ang question sa paanong paraan. Number 1, avoiding sinful act. Para magamit yung katawan natin for the glory of God, iwasan ang mga maruruming gawain. Kasi ang totoong nagpapagamit sa Diyos, umiiwas sa mga gawaing marurumi. Sa madaling salita, yung kasalanan. Amen? So what can we show that we are living as member of Christ? We use our body to glorify God. Verse 20, sa paanong paraan? By number 1, avoiding sinful act. Decision mo yun. Kaya yung kantang tukso, layuan mo ako? Sinong mahilig kumanta noon yan? Laging present sa video okay. Pati si Kuya RJ noon, kahit Rins Birano yung boses, kinakanta yon. Tukso, layuan mo ako. Oy, di ba? Bitin pa. Kaya hindi talaga tayo pwede sa ganon. Di ba? Amen? Kahit kanta. Natawa tuloy ako doon sa dulo. Kaya ayoko ng, Lord, bale Lord, maganda. Amen? No, Sister Maribek, kanta ng tukso, layuan mo ako. Lumalayo ba ang tukso? Kailanman, hindi lumalayo ang tukso. Tama? Lumalapit pa nga, nandyan pa nga, nakapaligid sa iyo eh. Kasi sabi ng Bible, ang demonyo parang a roaring lion na umaali-aligid at naghahanap ng masisila. Kanyang mabibiktima. Kailanman hindi yan aalis. Ang sinong aalis? Ang tao. Kaya kita nyo si Joseph, doon sa Book of Genesis, inalukan siya ng demonyo ng babae sa pagkatao ni Potiphar. Di ba?
Asawa ng hari ba yung Bishop? Opo, parang ganon. Pero anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. Hinila pa nga yata yung damit niya noon. Pero tumakbo siya. So anong ibig sabihin nun? Kailangan mong layuan yung mga bagay na alam mong dadalhin ka sa pagkakasala. Say amen. Desisyon mo yon, hindi yan aksidente. Amen? Kasama din yung desisyon natin. Alam mo na nga may bangin, pumunta ka pa rin, nahulog ka, tapos sabihin mo, nahulog kasi ako eh. Ah, desisyon natin yun, kasi alam na natin yung mga kasalanan. Tama? Hello? Alam na natin bakit ka nahuli. Yung nakaraan lang doon po sa... Kasi meron tayong Facebook, siyempre always updated na tayo sa mga chika-chika na nangyayari dito sa paligid natin. Yung mga nangyayari. Hindi man natin sadyain, pero nababasa natin yung mga balita. Print pa, tapos nakafollow pa tayo dyan sa police station ng Kandon. Doon sa Patpata, merong nahuling mga Hindi nyo alam? Mga nagsusugal. Nahuli sila doon. Naktuhan sila, nahuli sila. Tapos halimbawa, ikaw Kristiyano ka. Sorry, naglaro kasi ako. Nakapaglaro ako. Aksidente po na naglaro ako. Aksidente ba yun? Sinadya mo yun eh. Hello? Amen? Sinadya mo. Kaya sabi ng Bible in Psalms chapter 1, huwag kang makiupo sa upuan ng mga manglilibak o sa mga makasalanan. Huwag kang umupo. Sabi ni Lord, huwag kang umupo. Pakisabi, huwag umupo. Huwag kang umupo, pero umupo ka pa rin. Kaya sabi dito, para ang question, gusto mo bang mag-glorify si Lord sa buhay mo? Ulitin ko, gusto mo bang mag-glorify si Lord sa buhay mo? Number 1, ang gagawin, Lord, paano ba? Pastor, brother, paano ba mag-glorify si Lord sa buhay ko? Number 1, iwasan mo. Avoid sinful act. English yan. Avoiding sinful act. Kasi alam niyo kung English, bakit English yung sinusulat ko dito? Kasi pag Tagalog, mahaba. Pero pag English, maiksi lang. Para hindi ako magkamali sa spelling, tinitingnan ko muna sa Google. Oh. Yung mga bigyan ko kayo ng idea, mga pinupost ko sa Facebook na English, Mr. Google. Amen? Kasi meron tayong mga friends na perfectionist. Kailangan tama yung grammar para hindi tayo magkamali. Amen? Oh, okay. Tuloy natin mga kapatid. Kunti na lang. So, what can we show that we are living as member of Christ? By what? We use our body to glorify God sa paanong paraan? Avoiding sinful act. Pag sinabing avoiding, pag sinabing iwasan, tayo yun mismo ang iiwas. Tama po? Amen? Bakit ka nandoon? Kasi ginusto mo yon. Hindi mo sabihin sa pulis, police, sir, aksidente lang itong nangyayari. Lord, parang awa mo na, sir, aksidente lang ito. Dinala lang ako ng hangin. Tapos sa television, yung nakulong na in-interview, bakit mo nagawa yun? Kasi yung kamay ko parang kinilos ng demonyo. Pwede ba yun? Bawat isa sa atin may sariling desisyon. Bawat isa sa atin may sariling kapasyahan. Desisyon mong mangloko, desisyon mong gumawa ng masama, desisyon mo yun, ikaw mismo yun. Kaya sabi dito, avoiding sinful act, tayo po ang pinapaiwas sa kasalanan. Tayo po ang pinapaiwas. Kaya sabi pa ng Bible, di ba? In James chapter 4 pa rin, submit yourself to God and resist the devil. Submit yourself to God. Unang submit kasi humihingi ka ng lakas sa Panginoon. Kasi kung hindi ka nagsasubmit kay Kristo, hindi ka rin makakapag-resist sa devil. Kasi mahina ka. Kaya ang unang gagawin ng Kristiyano, kailangan mong mag-submit muna kay Kristo. Kailangan mo munang ilapit ang buhay mo kay Kristo sa presensya ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, sa kabanalan ni Kristo para meron kang lakas para tanggihan ang panunukso ng demonyo. Kikita nyo doon, therefore, submit yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee.
Tanggihan ninyo ang demonyo at ang demonyo ay aalis, lalayas. So sino ang inuutusan dito na tayo iiwas sa kasalanan? Ikaw at ako. Amen? Kaya number one, kung gusto mo mag-glorify si Lord sa buhay mo, kasi ang Lord po, tandaan po natin, ang Diyos po ay naghahanap ng mga taong makapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya sabi sa kanta kanina, you are the reason that I live. Yung kanta na yun, hindi lang kanta-kanta yun. Declaration ng heart yun. Ako'y nanampalataya na bawat awitin kung bakit nasulat yan dahil sa puso nila nang galing yun. Inilagay ng Diyos sa kanilang puso yun. Lord, you're the reason that I live. Kasi yun ang laman ng puso nila. Ngayon, kapag ganun din yung heart mo, magkatugma yung awitin, yung puso ng sumulat at ganun din yung heart mo, ay, glory to God. Talagang ramdam na ramdam mo ang presence ng Panginoong Kristo. Amen? So, avoiding sinful act, iwasan natin, layuan, tanggihan. Kaya meron sabi doon sa Proverbs, daanan ninyo, sabi doon. Kumbaga, wag mong upuan. Diretso ka lang, sabi doon. Kaya pag alam na natin na marumi, wag na natin gawin. Pero minsan kasi tayo, parang masarap pa yun Di ba may ganon? High blood na nga, masarap yata. Lalo na yung humba sa Bohol, sa Bisaya, Bishop. Yung humba doon sa napuntahan namin sa Patag, Bohol. Humba, ang unang punta namin doon kasama yung mga music team. Ang sarap ng humba Yung mataba na baboy na minatamis, ay ang lambot, parang jelly. Parang jelly pag ginawa. Sister Jen, ano ba meron doon, no? So mga kapatid, avoiding sinful act. Pangalawa, ito na po mga kapatid. We use our body to glorify God. 4 lang po ito. Una, by avoiding sinful act. Pangalawa, be a vessel of honor. Pangalawa, be a vessel of honor. Dapat tayo, yung mga taong nakapagbibigay ng honor sa Panginoon. Yung buhay natin nakapagbibigay ng honor sa Diyos. Galang sa ating Panginoon. Kasi bawat isa po, sabi nga ng Bible, tayo po ay binili o binayaran sa mahalagang dugo ni Kristo. Tingnan nyo po sa topic verse po natin. Sabi dito, 19. What do you not know your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God, and you are not your own. And you are not your own. Yung sarili mo, kumbaga, hindi na sa'yo yan. Hello? Sinong naniniwala na yung katawan mo sa'yo pa rin yan? Ayaw sumagot. Sino pong naniniwala ng katawan mo sa'yo pa rin yan? Yung katawan natin, para po yan sa Diyos. Si Jesus nagbigay ng halimbawa sa atin. Bago dumating yung crucifixion, bago siya isilang ng isang babaeng berhen na nagngangalang Mary, sa Bible, meron na ang pinoprophesy sa kanya. Meron ng pinag-unang salita. Ang sabi, pinaghanda kita ng isang katawan. Pinaghanda kita ng isang katawan. Alam natin na si Lord hindi lang tao. Tama? He is 100% God and He is 100% man. Bakit sinabi doon na pinaghanda kita ng isang katawan? Kasi kailangan merong katawan na gagamitin. Kayong aral ni Bishop na si Kristo hindi talaga namamatay. Ang namatay, yung katawan. Kasi simula pa lang pinaghanda na ng Ama ang ating Panginoong Kristo ng katawan. Na pwedeng mamatay sa krus. Na pwedeng mapako sa krus. Anong silbi ng katawan na yun? To give honor to God. Ginamit yung katawan ng ating Panginoong Kristo para magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. Kaya ganun din sa bawat isa sa atin. Yung katawan natin, itong vessel na ito, it is for the glory of God. Kaya hindi sa atin ito'y sa Diyos. Ipagamit natin sa Diyos. Amen? Sabi ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. Tayo'y templo ng Espiritu Santo. Sinong naninirahan dito? Yung Holy Spirit. Kaya nga kailangan din nating ikatan yung katawan na ito. Amen?
Ito pong nabulay-bulay ko rin itong mga nakaraan kasi merong sumasakit dito sa akin. Kasi ang ginagawa ko kasi, pag bagong kain, biyahe agad. Nung pumupunta pa akong Santa Cruz, naramdaman ko ito itong nakaraang taon pa. Biglang sakit dito. Ngayon, nagdadalawang isip ako kung acid lang ba kasi kakaiba na yung ano eh. Kaya pag-pray niyo po ako kasi baka sa Monday Bishop, di ako makasama ng Guwan, pa-check up ko po ito. Patitingnan ko kung ano pong pakiram. Kasi sobrang sakit, maging kagabi, sobrang sakit. Kaya medyo napuyat din, kakakuan kasi itong ano. Tapos nung Friday, yung isang foreigner na lumapit, sabi ko, can you please pray for me? Pinag-pray niya. I believe na pinagaling na ako ng Panginoon, pero gusto ko lang makita kung ano ito, para meron din akong may pag-pray na ano. So, amen. Okay. So, be a vessel of honor. Tayo po, dapat yung katawan natin ay isang katawan na nakapagbibigay ng honor sa Diyos. Kasi even si Lord, yung katawan na inihanda para sa Kanya, yun ay nagbigay din ng honor sa Kanyang Ama. Ginamit yun, yung katawan ni Kristo para ma-fulfill yung hula sa Old Testament. Kasi without the crucifixion of the body of Christ, walang kapatawaran. Kaya kita nyo sa Old Testament pa lang, merong gagamiting katawan panghandog sa kasalanan. Nung wala pa si Kristo, wala pa yung katawan ni Kristo, ano ang ginagamit? Katawan ng hayop. Bilang panghandog. Pero ngayon, meron ng katawan na gagamitin para panghandog sa lahat ng kasalanan ng tao. Yun ang purpose ng katawan ni Kristo. Kaya yung mga Muslim hindi naniniwala na ang Diyos namamatay. Kasi kung ang Diyos daw, at kung Diyos daw si Kristo, dapat hindi siya mamamatay. Kasi doon sila nakatingin sa katawan. Doon sila nakatingin sa katawan. Samantalang yung katawan na yon, ginamit lang ng Panginoong Jesucristo para ma-fulfill ang kalooban ng ating Ama. Kasi kung wala yung paano magkakaroon ng literal na dugo ang isang glorified body. Tandaan po natin. Amen? Tao lang ang may dugo. Kaya kailangan ni Kristo ng katawan na may dugo. Bilang simbolo kung saan ang dugo ay panglinis sa lahat ng kasalanan ng tao. Amen? Sabi ng Bible, without the shedding of the blood of Jesus, there's no remission of sin. Walang kapatawaran, walang kalinisan ng tao, ng kasalanan ng tao. Amen po? So si Lord nagbigay din ng halimbawa sa atin yung katawan niya, ginamit niya for the glory of Father. Ngayon yung katawan natin, it is used for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen po? Hallelujah. Pangatlo na po mga kapatid, ito po, napakaganda. Sinama ko ito, sinulat ko. Kasi pag once na ikaw ay membro na kay Kristo Jesus, bahagi ka na sa buhay ni Kristo. Pangatlo, we use our body to glorify God. Pangatlo, to unite with fellow believers. Yun po ang parang nasabi ko na ito kanina. Di ba? Walang mananampalatayang nagsusulo. Kailangan nating kasama yung kapwa natin mananampalataya. Para mag-glorify natin sa pamagitan ng katawan natin ang Panginoon, kailangan nandoon tayo sa kapwa natin mananampalataya. Okay, gusto ko lang pong linawin din ito. Meron tayong tinatawag na local church. Tama? Merong tinatawag na body of Christ. Mga believers ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang dito sa Paras, kundi sa buong mundo. Church po yan. Katawan ni Kristo yan. Pero merong tinatawag tayong local church. Ano yung local church? Tulad dito sa Paras, ito yung local church. Lokal na pamilya mo. Pamilya mo ito, tama? Pakisabing pamilya ko ito. Ito yung local church natin. Sabi ko nga, hindi ko maalala kung kailan ko ito nabanggit, pero gusto ko lang banggitin ngayon. Kasi kasama ito eh. Sa pagiging mag-glorify natin ang Panginoon, kailangan kasama rin natin yung kapwa natin mananampalataya. Kapwa natin believers sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi sa pangatlo, unite with fellow believers. Kaya lang minsan na-abuse ito. Okay? Minsan na-abuse ito mga kapatid. Gusto ko pong ituro ito mga kapatid kasi napakaganda nito. Tandaan natin, sa isang local church, sa isang pamilya, hindi lahat anak.
Amen? Sa isang, biologically speaking sa loob ng isang pamilya, hindi lahat anak at hindi lahat tatay. Hindi lahat nanay. Tama? Sa loob ng isang pamilya, merong tatay, merong nanay, merong mga anak. Okay. Yun ang local church. Ngayon, kung i-abuse natin yung term, lahat naman believers of Jesus Christ, pare-pareho lang naman. Kung yun ang pananaw natin, ibig sabihin sana, ang lahat ng pagkakatipo ng born-again Christian, overall sana in general, wala na sana sa paras. Wala na sana sa kalumbuyan. Nagigets niyo yung point ko? Kung yung isipin natin, iisa lang naman lahat. Kasi pag ganon, may posibilidad na mababypass mo yung pastor na inilagay dyan sa iglesia mo. Kasi isipin natin, pare-pares lang naman. Kaya kita nyo, pagdating ng Sunday service, pag napaanyayahan ka ng ibang iglesia, dahil iniisip mo, pare-parehas lang naman, posible na iiwanan mo kung saan ka inilagay ng Diyos para lang umattend sa iba. Hello? Bakit natin sinasabi ito? Kasi wag mong iwalang bahala yung damdamin ng pastor na inilagay para sa'yo. Tingnan mo sa loob ng isang biological family, kapag yung anak hindi nagpapaalam sa tatay, anong mangyari? Hello? Bawa ako, tatay na ako, no? Si Pastor Irene. Tapos si Abiel, lumaki na siya. Tapos pumunta na kahit saan. Hindi nagpaalam sa akin, ay Linda. Ako, nag-alala ako. Saan na ba itong anak ko? Kasi hindi nagpaalam sa akin. Then, parang isinantabi niya yung honor na dapat sa akin. Sabi ng Bible, honor your parents. Hello? Honor your parents. Igalang mo yung magulang. Sa biological. How much more sa spiritual? Meron tayong tinatawag na local church. Kung sinasabi natin pare-parehas lang naman, edi sana sa buong mundo, isang lugar na lang yung pagdadausan ng mga mananampalataya. Kaya lang hindi ganun Merong local church sa Paras, sa Kalumbuyan, kung saan pa man yan, sa Santa Cruz, merong inilagay dyan na isang lokal na pamilya ng mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya anong gagawin natin bilang isang pamilya? Kailangan natin ipaalam sa mga namumuno sa atin. Amen. Pastor, Bishop, pwede po bang ganito, ganyan? Bilang honor mo sa inilagay ng Diyos sa buhay mo. Kasi nag-alala din ang pastor, baka makasagap ka ng ibang aral. Tapos pagdating mo dito, dahil nakarinig ka ng ibang aral, abay, kinukontra mo na ang turo ng pastor mo. Bakit? Kasi nakasagap ka na ng ibang aral. Yun ang pinag-aalala ng mga pastor na inilagay ng Diyos sa buhay mo. Kasi pupunta ka sa ganito, iba yung aral. Ang aral dito, by grace you are saved. Yun ang aral. Pero yung grace na, halimbawa, kasi lagi itong tinuturo, yung grace na yun nagdadala ng pagbabago sa buhay ng tao. Pero doon sa simbahan na pinuntahan mo, okay lang magkasala. Ang importante, mapagbiyaya ang Panginoon. Ngayon kapag tinuturo na ng pastor, kung tunay na naranasan mo yung grace ng Panginoon, dapat makita sa yung pagbabago. Tapos dahil narinig mo na wala pa lang, hindi kailangan magbago. Okay lang magkasala kasi mapagbiyaya naman ng Panginoon, mapagpatawad naman ng Panginoon. Ngayon, kukontrahin mo na yung aral ng pastor mo. Guess nyo po yung point, mga kapatid? Kaya pangatlo, we use our body to glorify God sa paanong paraan? To unite with fellow believers. Kasi mandate po yan. Utos din yan ng Panginoon. Kailangan din nating makiisa sa kapwa natin mananampalataya, pero wag nating i-abuse yung word na ito. Na maisantabi natin, maisa lang alang natin yung kung ano yung tama. Sabi ni Apostle Paul, hindi lahat ng tama nakakabuti sa'yo. Hindi sa isipan mo tama, ay tama na. No. Minsan merong impact yan, merong result, mali. Kasi sabi rin ng Bible kay Samuel, obedient is better than sacrifice. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos.
Are we corrected? English yun. Diba? Amen? Kailangan natin ayusin yung life natin. Hallelujah. Unite with fellow believers. Kailangan natin makiisa. Yes, that is true. Kailangan nating makisama, makiisa, pero wag nating kalimutan na merong specific na lingkod, pamilya na inilagay ang Diyos sa buhay natin. Wag natin yung kalimutan, mga kapatid. Amen. Lastly, ito po, pang-apat. Na-experience mo na ba na gumawa ng kabutihan sa kapwa mo at sila ay nagpuri sa Diyos? Okay? Pang-apat. Paano natin ma-glorify sa buhay natin ang Panginoon? Sa paanong paraan? Doing good to others. Hindi nawawala yan. Pag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, nag-glorify nila ang Lord sa buhay mo. Magbigay ka, salamat sa Panginoon. Amen? Gumawa ka ng kabutihan, salamat sa Lord. Answered prayer ka ng Panginoon sa akin. Kaya bawat gawa natin na kabutihan, yan po ay nagdadala ng kapurihan sa ating Panginoon. Kaya para mag-glorify natin ang Panginoon sa buhay natin sa paraan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa natin. Kasi hindi mo alam na yung kapatid mo na yon matagal nang nagpe-pray. Ngayon ikaw pala ang kinilos ng Diyos para sagutin kung anong panalangin niya. Pwede kang maging kasagutan ng panalangin ng iba. Pwede tayong maging kasagutan ng panalangin ng iba. Sino bang gagamitin ng Diyos? Tao din, tayo. Merong isasangkapan ang Panginoon para gamitin. Kung hindi man ako ang ginamit, huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot. Kung sa pamamagitan ko, hindi natugunan ang pangangailangan mo kasi merong ibang gagamitin ng Diyos para tugunin ang pangangailangan mo. Bawa, meron kang nilapitan, pasensya na, ganito, ganyan. Pero maya-maya, merong tumugon na ibang tao. So para hindi tayo magdamdam sa taong unang nilapitan natin, isipin na lang natin, merong ibang ginamit ang Diyos. Amen? Merong ibang ginamit ang Diyos. Kaya sa atin mga kapatid, para mag-glorify natin ang Panginoon sa buhay natin, avoiding sinful act, be a vessel of honor, unite with fellow believers, pang-apat, doing good to others. That's the gospel of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Shop, bigay ko na po sa inyo.